Una nyong gagawin, punta lang kayo dito sa may taskbar. Sa kanang baba, makikita nyo dyan yung speaker na icon. So, i-right click nyo lang tong speaker icon na to. Right click lang. Tapos makikita nyo yung sound. Click nyo tong sound. Yan. Yan. Tapos lalabas na tong sounds na to. Makikita nyo dito sa pangalawa yung recording. Pinutin nyo yung recording. Tapos hanapin nyo rito sa list dito kung alin ng microphone nyo. So yung microphone ko ito. Ito yung ginagamit kong microphone. Ayan. Tapos right click nyo lang properties. Pinutin nyo properties. Tapos punta kayo dito sa level. Yan. Tapos ang range ng pwedeng mostly pagka nito naka 100 to, ako ginagawa ko lang nasa mga 75, 80 hanggang 85. Yan lang ang settings ko ng level. So okay natin dyan. So okay na natin. So sa video ito, ang gagamitin natin parang paliwanag lang natin kasi ang mga microphone may mga tamang kung saan ka magsasalita talaga. Tulad ng XLR microphone na to, ang dapat ang boses mo nasa harapan niya para mas maganda yung pick up ng boses mo papunta sa microphone. Pero ang ginagamit natin itong USB na condenser microphone tulad nito, ang kanyang pinaka pick up ng boses ay naandito sa side na to, sa likod dito banda, yung meron sa kanyang pangalan. Yan ang pinakamagandang pick up ng kanyang boses. Yan po yung sa iba kasi po pwedeng dito, pwedeng sa kabila. Hanapin nyo muna kung saan talaga yung magandang pick up ng ating mikropono na nabili. Ito mumurahin lang tong mic na to, hindi siya kakamahalan. Ang brand nito ay Pipin. Pero kahit na anong klaseng mic naman na condenser na marami sa online, sa Lazada, sa Shopee, magagamit nyo naman. Papaganda yung tunog. Mamaya papaliwanag ko kung anong mga filter ang ginagamit natin sa OBS para ma-enhance pa natin yung tunog ng ating mikropono sa ating mga streaming at recording. Tara na po. Sige po, tuloy na po natin. Papansin nyo po, ito yung pinaka mikropono ko, yung Pipin USB condenser mic na to. Yan. Para tayo makapunta sa settings ng filter, ito, makikita nyo pong tatlong tundok na to. Mag right click lang kayo dyan. Tapos lalabas yung, hanapin nyo lang itong filter. Yan, tulad nyo, filter. Pindutin nyo lang to. Yan. Tapos eto mga ginawa ko na tong mga filter na to. So mga gagawin ko muna for the sake lang ng ating pagpapaliwanag. Kumbaga tatanggalin ko muna yung kanyang bisa, kumbaga. Yan. Yan. Kung mapapansin nyo po, nag-iba na yung tunog ng aking boses kasi wala na tayong filter. So mag-a-add tayo ng filter. Mag-a-add tayo dito sa baba niya. Meron niyang plus sign. Itong plus sign, pinutin nyo lang itong plus sign sa baba. Ito. Yan. So mag-umpisa tayo sa gain. Yan. Gain 2, no? Yan, gain 2. So sa setting ko ng unang ginawa ko, nasa 7.8 decibels lang siya. So gayahin na lang natin para lumabas yung ating parehas ng templada ng ginawa kanina. 7.8 decibel. 7.7 okay na yan. Gain, ayan, 7.8 decibel. So kung mapapansin nyo, tumaas na yung gain ng ating microphone. Lumakas na siya ng tamang lakas na ating gusto.
Tapos magdagdag naman tayo ng equalizer. Equalizer naman. Itong 3-band equalizer na ito. Okay. Tapos ang 3-band equalizer, ito yung mga frequency ng boses natin. Ito yung matinis. Pag inangat natin yan, ayan, matinis yan. Kung gusto nyo medyo ang sounds ng boses nyo ay medyo makalansing pa, mas matinis, ayan. Pero bababa lang natin yan. Tapos kung halimbawa gusto nyo mas mataas yung mid ng konti, para medyo nasa inyo yung templada kung anong gusto nyo mas maganda. Ngayon kung gusto naman ninyo na medyo mas mataba yung tunog ng inyong boses, aangat nyo lang tong low para tumaba pa yung boses, yan. Hanggang sa desired ninyo na taba ng boses. Yan. Kung mapapansin nyo, yan. Ina-adjust ko siya para lang for the sake of video ng ating content. Ngayon pag binaba naman natin to, ninipis naman ang ating boses, mawawalan siya ng bass. Yan. So yan yung mga templada ng yan. Pag binaba mo, mapapansin nyo yung So sa akin lahat nasa gitna lang yung aking ginawang sa una kong 3-band equalizer, ang settings na gusto ko nasa 1.20 decibel ang high, 0.90 decibel ang mid, sa low naman 0.80 naman. So punta naman tayo sa noise suppression. Yan. Ang ginamit ko, nagpunta ako sa speed low lang, mag-add tayo pa ng panibago lang para makita natin. Noise suppression, para to yung sa mga ingay na kung na lang yung layo ng mga ingay na marinig natin sa labas, para hindi pumasok yung mga nasa surrounding, may range lang. Tapos piliin nyo lang tong speed, depende sa inyo kung ano kataas pa yung level ng inyong ilalagay. Pero sa akin kasi okay na sa akin tong -30 na settings. So naka-on na yan Tapos ang ginagamit ko nga pala ay upward compressor. Ito, upward compressor. Add tayo ng upward compressor. Ayan. Alam naman natin ang gamit ng compressor para halimbawa malayo ka sa mikropono mo, ganun pa rin nung papasok mahina salita mo. Ngayon kung ikaw ay medyo malakas naman, napapasigaw ka, ganun pa rin yung papasok na audio sa ating sa ating mikropono. So nako-compress niya, mahina, malakas, ang pasok sa microphone parehas lang. Ayan ang gamit ng compression natin. Yan. So aking ginagamit ko upward compressor. Iba naman ginagamit compressor lang, itong compressor na to. Ayan. Pwede nyo ring, ito naman kasing output gain na to, ito na yung maglalakas ng volume natin. Parang volume pa yan, depende sa inyo yung attack, saka yung threshold, kung kaano karami yung sa threshold kasi, kung gaano lang kalakas yung ratio na papasok yung sounds na hindi nyo palalagpasin yung lakas ng sounds na sa threshold na yon, hanggang doon lang sa ratio na inassign ninyo. So punta naman tayo sa expander. So hindi naman ako nagamit ng kasi yung ginagamit ko upward compressor. So tatanggalin ko na to, i-remove ko na to. Ayan. Pwede nyo rin gamitin yon, depende sa inyo kung ano naman ang medyo kumbaga mas okay sa inyong gamitin. Tapos gamit lang tayo ng expander. Okay, expander 2. So ayan, expander 2. Sa expander naman, ayan, ang ginamit ko sa expander,
Ayan. Expander. Ang ratio 3. Ang ginamit ko sa ratio 3, threshold 40. Tapos sa attack 10. Tapos sa release niya 80 ms, output gain niya 0 lang. Yan, 0 lang. Tapos yan, okay na yung ating naka-setup na. Naka-setup na. Depende na lang sa inyo kung para sa yung filter natin mas okay na yung sounds ng ating mikropono. Magiging okay na siya sa ating mga live streaming, recording o anumang ginagawa nating mga content. Okay na yung ating OBS at naayos na natin ang filter ng ating microphone. So, hanggang dito na lang po ang aking content. Maraming salamat po sa panonood. Bye-bye na po.